Sabi ng Baste, ginanon doon yung PRD, and then ginanon niya. And then he said na, wala na akong masasabi. Diyan. Okay. So sabi ko, okay, balikan ko kayo, kausapin ko pamilya ko. Kinausap ko, mama ko. Kinausap ko yung dalawa kong kapatid, si Paulo at si Baste. Umupo kaming apat. Sabi ko, takbo akong Vice President, ito yung mga rason. Sabihin niyo sa akin, bakit hindi ako tumakbong Vice President? Walang sinabi. Ang sinabi lang ng mga kapatid ko, anong matulong namin sa iyo. And then sabi ng nanay ko, okay, sige. And then, sumulat ako ng letter, in-address ko kay PRD. Sinabihan ko yung kapatid ko, si Baste, kinausap ko siya. Sabi ko sa kanya, kaya mo ba ang gawing number 3 itong Davao City? Kaya mo ba ang saluhin? Kasi kung hindi mo gusto, di mo pa kaya, hindi ako tatakbong Vice President. Sabi ng kapatid ko, kaya ko, gagawin namin. Okay, tumakbo kang Vice President. So sabi ko sa kanya, okay, we're okay with you. Pakidala nitong sulat kay PRD. Sabi ng Baste, ginanon doon yung PRD, and then ginanon niya. And then he said na, wala na akong masasabi. Diyan. So, okay lang, sir, kasi kung babaan ninyo, masyado tayong madami dito, iinit siya. So, tumakbo ko ang Vice President, alam na natin lahat yun. Ginawa ko yung kampanya, alam na natin lahat yun. Okay, so, no, hindi ko sinuway, hindi matigas ang ulo ko, hindi totoo na pinatakbo akong President, President Duterte. In fact, every time makita niya ako ngayon, sinasabihan niya ako, huwag ka tumakbong President. Sabi niya, yung dinadaanan mo ngayon, wala iyan. Kung ikaw ay President, mas mahirap pa.